kay ningning ng iyong ilaw, mula sa iyong kaharian, binibigay mo po sa amin, liwanag sa langit. Ilaw mo ang magkalangan, tanggal sa aming daan. Aming sabihin, gawin mo ilaw, ilaw lang
Manaming banal, dakilang Yahuwah, pinupuri, sinasamba ka namin sa iyong kaitaasan. Maraming maraming salamat muli po, aming Aba. Muli isang linggong muli lumipas sa amin. Tinipon kami sa araw na ito ng iyong Saba upang muli kipagtipan sa iyo. Sambahin namin, papurihan namin ang iyong banal na pangalan. O Aba, napakabuti mo sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo. Puspos ka ng pag-ibig, puspos ka ng katapatan. Kaya naman po, nagtatapat din kami sa iyong mga lingkod mo. Itinatalagang lubos namin sa iyo ang aming buong buhay, ang aming lakas upang paglingkuran ka, dakilain at sambahin ka lagi magpakailanman. Bagaman inaamin namin sa iyo po, Aba, kita mo po ang aming naging pamumuhay. Kita mo ang aming mga pagkukulang. Nahihiya kami sa iyo, yan po ang totoo. Nabibigo ka lagi namin iyong mga lingkod. Maawat mahabag ka muli sa sandaling ito. Sinusuko namin ang lahat. Patawarin mo po ang aming mga pagkukulang. Pakilinis ganap ang aming mga puso at isipan. Patuloy naming maranasan ng iyong espiritu na siyang laging aalalay, gagabay at tutulong lagi sa bawat isa. Basbusan kami, mga lingkod mo, bawat sambahayan na natitipon ngayon o aming haba, nawa, muli maranasan namin ang kapahingahan sa piling mo. Bibsan lagi ang aming mga dalahin sa buhay. Palakasin kami upang anumang mga kahirap at pagsubok pa dumarating, lagi kaming magtagumpay. Lagi kaming sa iyo'y umasa, magtiwala, sapagkat lagi naming maaasahan ang kapangyarihan ng iyong banal na pangalan ni Yahuwah. Yahushua, aming Panginoon, nagpapasalamat din kami sa iyo. Pinupurit sinasamba ka rin namin mga lingkod mo. Lagi po sa iyo nakatanaw ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buong buhay. O aming Panginoon, nawa po, pagtsagaan mo pa kami, pangunahan, sapagkat kilala mo kami isa-isa, kilala mo ang aming kahinaan, madali kaming matangay ng kasalanan at kasamaan. Kaya naman, pagtsagaan mo pa kami, Panginoon, na kami makapagpatuloy, magtagumpay kami hanggang wakas, pagtagumpayan lahat ng uri ng kasamaan, marating po namin ang hangganan sa piling mo at ng ating Aba Yahuwah. Aming Diyos, dakilang Yahuwah, muli bumabalik tawag kami sa iyo. Laging basbasan ang iyong mga alipin, bawas sambahayan, kabuhayan ng iyong mga alipin, dumaloy ang iyong mga pagpapala. So lagi namin magamit sa aming mga tapat na mga paglilingkod, pagsamba sa iyo. Kay basbasan din po ang mga isinimpang handog ng iyong mga alipin. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yahushua. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay na tungo sa kaligtasan ang bugtong nanak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, ngunit tayo'y makaasa. Ang salita ng Diyos mayroong nagalang, walang hanggang buhay, sa mga tapat na hinirang na sumunod sa Yahuwah. Umawit tayo, may galak, dahil sa kabutihan niya, o papurihan siya sa mga huling araw. Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Kamusta po kayong lahat? Muli ay nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Panginoong Yahushua. Narito tayong muli para magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga dalisay na katotohanan. Ang paksa ng leksyon ng ating pag-aaralan ay tungkol pa rin po sa mga katangian ng ating Panginoong Yahuwah.
Medyo patapos na po tayo dyan. Mga ilang pagsamba na lang po. Ang mga katangiang yan, gaya nga po natin nalalaman, ay nagpapakita kung sino talaga si Yahuwah at kung paano siya kumikilos sa ating buhay. At ang pagkaalam po natin sa mga katangiang yan ay hindi lamang po para makilala siya, kundi upang magbunga ito ng mas matibay na pananampalataya, mas matibay na relasyon natin sa Kanya, at mas tapat na pamumuhay. At nung nakaraang linggo ay ating nga pong pinag-aralan ang tungkol sa kasaganaan ng Kanyang pag-ibig. Isang pag-ibig po na hindi nasusukat, hindi nagmamaliw, at hindi po nakabatay sa kung sino tayo, kundi sa Kanyang likas na kabutihan po lamang. At natutunan din po natin na dahil sa Hesed ni Yahuwah, ito po ang nag-udyok sa Kanya upang tayo ay likhain, tayo ay iligtas at patuloy niyang akayin hanggang sa marating po natin ang hangganan. Kaya magpatuloy tayo alamin at kilalanin ang ating Panginoong Yahuwah. Ano pa po ang isa sa katangian ng ating nakilang Yahuwah? Basahin muli natin ang Exodo 34:5 hanggang 7. Si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ni Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, Yahuwah, Yahuwah, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan na hindi na ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalawang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ano pa po ang isa sa katangian ng ating Panginoong Yahuwah? Isa sa pinakamahalagang katangian po niya ay yung kanyang kasaganaan sa katapatan. At ang salitang ginamit naman po dyan, yung salitang Ebreo, ay yung emet, na nangangahulugan po na maaasahan, matatag at totoo. Ibig sabihin po, si Yahuwah ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon. Hindi po siya pabago-bago, kagaya nating mga tao. Ang kanyang salita po ay hindi nababali, kundi yung kanyang pangako po ay laging may katuparan. Ano po? Ano pa ang dapat nating malaman sa kanyang katapatan, mga mahal na kapatid? Ito po ay sagana at hindi po nauubos. At hindi rin po ito limitado sa isang henerasyon po lamang. Ito po ay umaabot hanggang sa mga salin lahi. So, ibig sabihin, yung katapatan niya po sa unang panahon, unang bayan ng Diyos, bayan ng Israel, ay sa ring katapatan niya po sa bawat isa sa atin sa panahon po natin ngayon. Kaya dahil po dyan, ano ang palagi nating maaasahan na gagawin po ni Yahuwah? Hebreo 6:16 hanggang 17. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Ano po ang lagi nating maaasahan na gagawin ng ating Panginoong Yahuwah? Nakatitiyak po tayo na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Iyan po ang isa sa mga bagay na hindi na po natin halos nakikita sa mundong ito ngayon. Hindi po ba, mga kapatid? Minsan, lagi tayo nangangako sa ibang tao, pero ano po ba nangyayari? Biglang nagbabago yung isipan natin. Nangangako tayo na mananatili, pero kapag nandiyan na yung pagsubok, yung kahirapan, ay iniiwan natin sila. Pero si Yahuwah po, ibang-iba po siya sa atin. Ang kanyang salita po ay matibay, hindi nagbabago at kahit kailan po, hindi yan mababalik. Paano po pinatunayan niya ang kanyang katapatan? Ginawa niya po ito sa pamamagitan ng isang panunumpa o yung tinatawag na oath. Isipin natin. Hindi naman po siya obligado na gawin yan, mga kapatid eh. Sapat na yung salita niya, di po ba? Pero dahil kilala niya tayo mga tao na madalas nagdududa tayo sa kanyang mga pangako. Kaya ano ang ginawa niya? Kaya ang ginawa niya, nanumpa pa siya upang lubos po nating panaligan, paniwalaan yung kanyang mga pangako. Ano po ang kahulugan nito sa atin ngayon, mga kapatid? Kapag tayo ay nagdududa
kung matutupad po ba yung pangako niya sa bawat isa sa atin, lagi nating itatak sa ating isipan na hindi po siya basta lang nangako, nanumpa pa siya sa atin mga kapatid. Sa madaling salita, kung sinabi niya, gagawin po niya yon. Kaya tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahweh at Panginoong Yahusha ay tinatawag na magtiwala, maghintay ng may pananampalataya at manghawak lagi sa kanyang mga pangako. Paano po itinalaga ni Yahuwah ang kanyang sarili sa kanyang pangako? Ang binasa natin ay 16 hanggang 17. Itaas natin sa 13 hanggang 15. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala namang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Paano po itinalaga ni Yehova kanyang sarili para sa kanyang mga pangako? Sumumpa po siya sa kanyang sariling pangalan. Bakit po? Bakit napakatibay niyan, mga kapatid? Dahil ang nakataya po dito, hindi basta-basta. Ang nakataya dito yung kanyang pangalan at yung kanyang karakter po mismo. Kaya kapag hindi po niya tinupad yung kanyang pangako, para niya na rin sinira yung kanyang pangalan at kanyang karakter. Na alam naman po natin, napaka-imposibleng mangyari para sa ating Diyos na banal at tapat. Ano po ang halimbawa sa pangako ni Yahuwah? Yung pangako po niya kay Abraham na siya po ay magkakaroon ng anak at siya po ay magiging ama ng mga bansa. At alam po natin, hindi naging madali yan para kay Abraham. Naghintay po si Abraham ng may pagtitiis at may pananampalataya. Hindi agad dumating po yung katuparan ng pangako, pero dumating po ito sa tamang panahon. Kaya dahil po dyan, ay isinila nga po ito sa Isaac na siyang anak po ng pangako. Ano po? Ano po ang aral nito sa atin ngayon, mga mahal na kapatid? Na yung pangako po ng ating Panginoong Yahuwah, hindi po laging agad-agad po ang katuparan niyan. May pagkakataon na paunti-unti yung katuparan. Minsan naman ay ganap yung katuparan, kompleto. Pero yan po ay nakabase sa kanyang tamang oras at ayon sa kanyang layunin. Kaya kung meron tayong ipinapanalangin sa ating Panginoon Diyos, maaring tungkol man sa ating trabaho, sa ating pamilya o sa kalusugan man natin, lagi nating alalahanin na siya po ay hindi nakakalimot. Ang kanyang mga pangako po sa atin, kahit kailan hindi po yan magbabago mga kapatid. Kahit na sa tingin po natin ay medyo matagal yung pagtugon niya. Kung si Abraham po ay naghintay at hindi nabigo, ganun din po tayong makakaasa. Sapagkat ang pangalan at dangal ni Yahuwah po ang nakataya po dyan. May tanong po kami sa inyo mga kapatid. Sa panahon po ba natin ngayon, ano po ba yung pangako ng Diyos na pinakahihintay-hintay natin? Na yan po ay mainit na usapin ngayon ng maraming Kristiyano ngayon. Di po ba yung rapture? Naniniwala ang karamihan ng mga Kristiyano, milyong-milyong Kristiyano naniniwala na maaaring mangyari to anytime soon. This month nga daw po. Yan po ba ay posibleng mangyari mga mahal na kapatid? Opo, posible yan. Maaari din po ba nating asahan yan? Opo, maaari nating asahan. Sapagkat yan naman po talaga ang pinakahihintay-hintay natin mga kapatid, di po ba? Isa sa pinakamaligayang tagpo ng buhay natin bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua. Pero ito po ang tanong, paano po kung hindi matupad yan? Hindi agad mangyari. Manghihina ka ba kapatid? O walang ka ba ng pag-asa? Huwag naman po sana masumpungan ito sa ating mga mahal na kapatid. Sapagkat ito pong pangyayaring ito, nangyari na rin po dati, mga nakaraang mga taon, na sinasabi nila maaaring mangyari ang rapture, pero hindi nangyari. Kaya nangyari sa ibang mga Kristiyano, sila nang hina, nawalan ng pag-asa, na dismaya, nanlamig sa pananampalataya. Wag mga kapatid. Wag nating hayaang si Satanas pumasok sa ating mga puso't damdamin. Gawin natin bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusha, lagi nating gawin, sundin ang mga kautusan, mamuhay tayo sa kabanalan, kung sa ganon, anumang araw at oras dumating ang Panginoong Yahusha, lagi po tayong nakahanda. Tularan po lagi natin si Abraham na siya'y naghintay na may pagtitiis
at may pananampalataya. Ano po ang ginawa ni Yahuwah nang magsimulang dumaing yung mga anak niya, anak ni Abraham dahil sa pagkaalipin sa Ehipto? Dumako naman po tayo sa Exodo, sa 6, 1 hanggang 5. Sinabi ni Yahuwah kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ako si Yahuwah. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac, at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Yahuwah. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Ano po ang ginawa ni Yahuwah nung dumaing na po sa kanila, sa kanya, ang mga Israelita dahil nga po sa pag-aalipin sa Ehipto. Naalala po niya ngayon yung kanyang tipan at yung kanyang pangako. Hindi po siya nakakalimot, mga kapatid. At lalo hindi rin po siya nagbibingi-bingihan sa pagdaing ng kanyang bayan. Ginawa niya ay ipinakalala pa niya ng mas malalim yung kanyang pangalan kay Moises, ang pangalang Yahuwah, ang Diyos na tumutupad ng kanyang mga salita. Bakit po niya kailangan ipakilala ang kanyang pangalan? Dahil nga po ang Israelita ay nanghihina po at nawawalan ng pag-asa dahil nga po sa kanilang pagkaalipin. Kaya kailangan na maunawaan po nila kung sino talaga ang Diyos na sa kanila ay tumawag at nagligtas. Siya ay hindi po Diyos na makapangyarihan lang, kundi siya ay tapat sa kanyang tipan. May mga pagkakataon sa panahon natin na parang tayo din, para tayo mga Israelita, di po ba? Pagod, mabigat ang ating mga pasa na tila nakakalimutan din natin yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, wag po natin kakalimutan na ang Diyos na tumupad ng kanyang tipan noon ay siya ring Diyos na si Yahuwah sa panahon po natin ngayon. Kaya kapag tayo po ay dumadaing sa Kanya, hindi iyon nawawala sa kanyang pandinig. Siya ay kumikilos. Minsan po ay tahimik pero yun po ay piyak at lagi po yung may layunin. Bakit po inihayag ng Diyos ang kahulugan ng kanyang pangalang Yahuwah kay Moises? Dito pa rin sa Exodo, sa 3, ang talata ay 10 hanggang 12. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Kaya ipapadala kita sa Faraon para palayain ng mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Bakit po, mga kapatid? Bakit inihayag ng Diyos ang kahulugan ng kanyang pangalang Yahuwah kay Moises? Sapagkat isinugo po niya si Moises para pangunahan ng Israel sa pagkalaya sa pagkaalipin. Isang parang napaka-imposibleng misyon kung titingnan natin bilang mga tao, di po ba, mga kapatid? Kaya nung nakita ng Diyos ang panghihina at takot ni Moises, alam niya kung ano iniisip ni Moises. Siyempre, sino ba naman ako? Wala naman akong kapangyarihan, mahina ako. Malakas ang paraon. Kaya dahil dyan, anong tugon ng Panginoong Yahuwah? Sabi niya, ako'y sa iyo. Tandaan niyo yung mga kapatid. Hindi po niya sinabi na, kaya mo yan. Kundi ang sabi niya, ako mismo ang sasama sa iyo. Ipinapakilala niya ang kanyang pangalan na Yahuwah. Ang Diyos na laging kasamang gumagabay, kumikilos, at tumutupad po ng kanyang mga plano. Madalas, para din tayong sa buhay natin, sa panahon natin. Para din tayo si Moises. Nakakaramdam din tayo ng kakulangan, ng pagkatakot, kawalan ng kakayahan sa mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos, sa ating pamilya o sa ating trabaho man, o sa mga pangarap man natin sa ating buhay. Na tila ba parang napakalaki, napakabigat para sa atin. Pero yung mensahe po ng Panginoong Yahuwah ay napakalinaw. Ang tagumpay po ay hindi po nakasalalay sa kung sino tayo, kundi sa kung sino siya.
nakasakasama po natin. Kapag ang Diyos po ang nagsugo, siya rin po ang nagbibigay ng lakas, ng karunungan at ng paraan para magawa natin ang mga bagay na ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. Kaya kapag meron pong misyon na kailangan natin gawin sa buhay, alalahanin po lagi natin ang pangalan ni Yahuwah. Ang Yahuwah, ang Diyos na lagi po nating kasama. Pagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Medyo alanganin po si Moises sa iniata sa kanya dahil ang Ehipto po noong mga panahong yon ay makapangyarihan. Sa panahon po natin ngayon, sino kaya ang magkakaroon ng lakas ng loob na bumangga sa makapangyarihan? Pero may ihinayag po ang Diyos kay Moises at sa Israel. Ano po ang ihinayag ng Diyos kay Moises at sa Israel upang sila ay mahikayat na umalis sa Ehipto? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Exodo 3:14 hanggang 15. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahuwah ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ano po ang ihinayag ng Diyos kay Moises at sa Israel? Para sila mahikayat na lumabas sa Ehipto. Ihinayag po ng ating Ama ang kanyang pangalang Yahuwah. Ano po ang binanggit kanina sa Exodo 6:3? Sabi, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Yahuwah. Ano po ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang pangalan? Ang pangalang Yahuwah ay walang hanggan. Bakit po walang hanggan? Sapagkat ituan niya ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Sa pangalang Yahuwah, nais niyang siya ay alalahanin ng mga susunod na henerasyon. Sa English translation po, this is my name forever. This is what all future generations are to call me. Ano po ang kahulugan ng pangalang Yahuwah? Ang sabi ng Diyos, ako'y si ako nga. I am who I am. Sa salitang Hebreo po, ito ay Ahaya, Asher, Ahaya. Ito ay binubuo ng mga salitang haya na inuulit ang pagbigkas. Ang salitang Hebreo po na ito ay may iba't ibang kahulugan. Halimbawa po, isa sa mga kahulugan, to be o maging, to exist o umiral. Ito rin ay to abide o manatili, accompany o samahan, to be with o makasama, to continue o magpatuloy. Ano pa po ang mga kahulugan? Come to pass o mangyayari o matupad, to be done o magawa, to finish o matapos. Kung kaya't ang kahulugan ng pangalang Yahuwah, mga kapatid, na sinabi kay Moises ay si Yahuwah ay sasama o makakasama niya at ng Israel
hanggang sa katapusan ng gawain. Yun po yung mga balangkas ng mga kahulugan ng salitang ako'y si ako nga. Ito, mga kapatid, ang larawan pa rin ng pagiging tapat ni Yahuwah. Sasama siya o makakasama siya ng Israel hanggang sa katapusan ng gawain. Sa panahon natin ngayon, maaring nagdaranas tayo ng kahirapan sa ating buhay at pamumuhay. Kapag tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok, ang pangalang Yahuwah, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin na siya ay tapat. Na sa kanyang panahon, tatapusin niya ang gawain na kanyang sinimulan sa atin. Baka po maitanong ng iba, makakaasa po ba tayo kay Yahuwah na maging tapat, maging sa ating panahon? Basahin po natin ang sagot sa Malakias 3:6 hanggang 7. Sinabi pa ni Yahuwah na makapangyarihan, ako si Yahuwah ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Yahuwah na makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Baka po lang maitanong ng iba, kung makakaasa pa rin ba tayo na si Yahuwah ay maging tapat, maging hanggang sa ating panahon? Opo. Bakit po natin ito natitiyak? Sapagkat sinabi ni Yahuwah na siya ay hindi nagbabago. Ano po ang ibig sabihin na si Yahuwah ay hindi nagbabago? Yun po kasing ibang mga nagtuturo, binibigyan ito ng iba-ibang interpretasyon. Ang ibig sabihin po ng si Yahuwah ay hindi nagbabago, ang kanya pong likas, yung kanyang likas na binanggit sa una nating binasa, puspos ng kahabagan, mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ito po ang hindi nagbabago. Nananatili siyang tapat magpakailanman. Ano po ang katunayan na hindi nagbabago? Hindi nagbabago si Yahuwah. Sabi sa ating binasa, kaya nga ang mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Ano po ang ibig niyang sabihin dito? Hindi niya nilipol ang Israel, ang lahi ni Jacob, sa kabila ng kanilang ginawang pagsuway. Tulad ng ating binasa, tulad anya ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Gayon may hindi po sila pinarusahan ni Yahuwah, kung kaya't hindi sila lubusang nalipol. Na malagi pa rin na nagbibigay si Yahuwah ng pagkakataon na ang kanyang bayan ay manumbalik sa kanya. At dahil hindi nagbabago ang kanyang likas at ang kanyang karakter, ano ang kanyang handang gawin? Hindi rin magbabago ang kanyang isip kapag nagtakda siya ng parusa at pagkawasak. Ano ang paanyaya niya na gawin ng kanyang mga lingkod? Manumbalik anya kayo sa akin, ang Yahuwah na makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Ito po ang isa pang pagpapakita ng ating amang Yahuwah ng kanyang katapatan. Nagbibigay palagi ng allowance para tayo ay magsisi at makapanumbalik. Nais ni Yahuwah na palagi tayong masanay sa teshuvah upang mapanatili ang ating kaugnayan sa Kanya.
Ano po ulit ang kahulugan ng Teshuvah? Ang Teshuvah, ang kahulugan po ay ang pagbabalik o manumbalik. At ang proseso ng pagbabalik ay sa pamamagitan ng kilalanin ang ating mga pagkakamali at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Ano po ang ating laging maaasahan, mga kapatid, dahil ang ating amang Yahuwah ay tapat? Basahin po natin ang Deuteronomium 7, talata po ay 9. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahuwah na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong saling lahi. Ano po ang lagi nating maaasahan dahil sa katapatan ng ating amang Yahuwah? Siya po ay tapat, natuto pa rin ang kanyang pangako sa libong henerasyon. Ibig sabihin ay hindi masisira ang pangako ni Yahuwah sa kanyang bayan. Ano po ba yung nais ni Yahuwang danasin ng kanyang bayan na pinangakuan niya? Ibuhos at ipadama ang kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig sa atin hanggang sa ika-1,000 saling lahi. Ibig sabihin, magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang ibigin natin siya at sundin ang kanyang mga utos. Bakit tayo nakatitiyak na ang katapatan ni Yahuwah hanggang ngayon sa ating panahon applicable pa rin, nakalapat pa rin sa atin? Sa aklat po ng Santiago 1, talatang 17 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak. Mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Bakit po tayo nakatitiyak na ang katapatan ni Yahuwah ay magpahanggang ngayon applicable pa rin sa atin? Sapag tayo po ay inari niyang Kanya sapagkat tinawag tayo sa pakikisama sa ating Panginoong Yahusha. Ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan po ng pagkilala natin sa katotohanan. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano po ang katotohanan na kinilala natin? Nakasulat po sa aklat ng Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ito po ay panalangin ng ating Panginoong Yahusha nang ipanalangin niya ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa Diyos, ipinagbilin niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita po ng ating amang Yahuwah ay katotohanan at ito ang katotohanang kinilala natin. Kung kaya tayo ay inari niyang mga anak. At dahil dyan, tayo na mga kumilala sa katotohanan o kinilala natin ang salita ni Yahuwah, tayo po ay naging higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ano po ang hindi maaring mabago, mga kapatid? Ibubuhos niya sa atin ang kanyang mga pagpapalang lubos mula sa langit. Hindi po ito mababago sapagkat siyang kalooban ni Yahuwah.
dito sa mga talatang ating binasa, mga kapatid, ay idiniing muli na ang Diyos ay hindi nagbabago. Naaalala niyo po ba, mga kapatid, yung panalangin ni Apostol Pablo na sinabi niya, 3 ulit kong hiniling na alisin yung tinik sa kanyang laman. Hindi po ba? Sabi niya, 3 ulit niyang hiniling. Pero ano yung sinagot sa kanya? Ang sagot sa kanya, my grace is all you need. For my power is greatest when you are weak. Ngayon po, sa panahon kaya ng kaligaligan, yung katapatan pa rin ng ating Amang Yahuwah ay umiiral pa rin o lalo pang sumasagana? Ano po ang dapat nating gawin kung datnan tayo ng mga panahong ito ng kaligaligan? Sa aklat po ng Ebreo 6:18 hanggang 20, mga huling talata po na ating babasahin. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa, ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin. Dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar kung saan nauna nang pumasok si Yahusha para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Yung tanong natin, mga kapatid, maging sa panahon ng kaligaligan, yung katapatan kaya ni Yahuwah ay umiiral pa o mas lalo pang sumasagana? Paano kung datnan tayo ng kaligaligan? Sa ngayon, halimbawa, maraming nag-iisip na itong buwan na ito ng Setyembre, baka dumating yung Harpazo, rapture. Sa gitna po ng kaligaligan, kapag sumapit ito sa ating buhay, ano pong ating gagawin? Lumapit tayo kay Yahuwah bilang ating kanlungan. Sa Kanya po tayo hihingi ng kalinga at ng proteksyon. Bakit po? Sapagkat dahil sa Kanyang pangako sa atin, tayo ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na maghahatid sa atin sa magandang kinabukasan sapagkat gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. May pangako siya sa atin, opo. Hindi lamang pangako, may kasama pang panunumpa. Buo ang ating pag-asa na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Saan po itinulad ang pag-asang ito, mga kapatid? Itinulad sa isang angkla, isang mapagkakatiwalaan at maaasahang angkla ng ating kaluluwa. Bakit po mapagkakatiwalaang angkla ang kanyang mga pangako? Sapagkat tulad ng ating binanggit, hindi lang siya nangako, siya rin po ay sumumpa. At dahil dyan, ay hindi magagawa ni Yahuwah na magsinungaling at magtalusira o talikuran ang kanyang pangako at sumpa. Paano natin gagawing kanlungan si Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha? Sabi po sa ating binasa, ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin. Bakit po? Dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar kung saan nauna nang pumasok si Yahusha para sa atin. Tayo man, mga kapatid, papasok din tayo sa pinakabanal na dako kasama ni Yahusha na siyang ating punong pari magpakailanman. Kapag ka sinabi pong
pinakabanal na lugar, pinakabanal na dako na nagbibigay ng kapanatagan sa buhay natin. Ano po ang tinutukoy? Ang tinutukoy nito ay ang kaligtasan. Opo, ito na po ang lundo ng lahat ng ating ginagawang pagpapagal, lahat ng ating ginagawang paglilingkod. Ang magtamo ng kaligtasan, inaasam ng bawat isa sa atin. Panatag, panatag ang ating puso, mga kapatid, at isip dahil may pangako sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Yahusya tungkol sa kanyang pagbabalik. Nawa po, ang mga sinabing ito ng ating Panginoong Yahusya magbigay sa atin ng matibay na pag-asa at inspirasyon. Sabi niya, kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako'y muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Mga kapatid, nasaan po ba ngayon ang ating Panginoong Yahusya na ang sabi niya, kung saan siya naroon ay dumuon din tayo. Pangako niya po yan. Naroon po siya, nasa langit, nakaupo sa trono, sa kanan ng ating Ama. Hindi po ba ito rin yung ninanais-nais ng bawat isa sa atin, mga kapatid? Makarating tayo doon, makasama natin ang ating mga kapamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Lahat ng tinipon ng ating Ama sa ating Panginoong Yahusya. Ito yung ating hinihintay. Ito yung ating inaasahan. At ito yung ating pinanghahawakan. Kaya po, mga kapatid, kapit lang. Kapit lang po. Darating din ang panahon, magkakasama-sama tayong muli. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, ikaw ang aming Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspos ng pag-ibig at katapatan. Salamat po ng maraming Ama. Salamat sapagkat lagi kaming nahahatdan ng iyong mga aral. Ang iyong mga aral na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, kapanatagan ng aming isip. Sapagkat ang pagsunod namin sa iyong mga aral, maghahatid sa amin diyan sa bayang inilalaan mo po para sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat tulad din ng bayang Israel, kami man po ay nagkakasala pa rin sa kabila ng kami ay natubos na ng dugo ng aming Panginoong Yahusya. Subalit dahil sa paglaganap ng katampalasanan at dahil na rin sa aming kahinaan, nahuhulog kami, Ama, sa paggawa ng kasalanan. Kami po ay nabuhay sa kamangmangan. Mabuti na lamang at tinulungan mo kami, sinaklolohan mo kami. Itinuro mo sa amin ang mga tamang dapat naming sampalatayanan at paniwalaan. Kami po ay tumawag sa iyo, pero sa tao kami nagtiwala. Ang pag-asa namin, ibinigay namin sa tao, hindi sa iyo. Mabuti na lamang, napakabuti mo. Inalis mo kami doon sa nagtuturo ng kamalian,
tinipon mo kami upang maturuan ng tama at umasa sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ama, patawarin mo po kami kung kami man ay nakita mong naglulunoy sa kasalanan. Alam mo laman ng aming puso, Ama. Hindi namin nais na magkasala sa iyo. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Dagdagan mo kami ng pagtitiis. Higit sa lahat, Panginoon, huwag mong pababayaan ang bawat isa sa amin. Hawakan mo kaming mahigpit upang huwag masayang ang lahat ng aming mga pinagpagalan. Huwag masayang ang pagkatubos sa amin ng aming Panginoong Yahusya. Panginoon namin, Yahusya HaMashiach, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming modelo sa buhay. Nais naming tularan ang lahat ng iyong ginawa. Nais naming tularan ang iyong mga ginawang pagpapakasakit. Salamat sa lahat ng ginawa mong pagtubos sa amin, sa aming mga kasalanan. Dahil diyan nagkaroon kami ng matibay na pag-asa sa pangako mong kaligtasan. Panginoon, ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama. Huwag mo po kaming pababayaan. Huwag ka pong manghihimagod na ipamagitan kami sa ating Diyos upang aming matiyak na ang lahat ng aming mga dalangin ipagkakaloob sa amin ng ating Ama. Ama, sumasampalataya po kami. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alahit, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang pagkamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahusha HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, para po sa buwan ng Setyembre, ang ating pong reading assignment is the book of Job, at tayo po ay maghanda sa ating nalalapit na mga autumn feasts, yung kapistahan po natin for 2025. We will begin with trumpets. Ito po ay September 20. In person po ito sa SoCal. Tapos meron po tayong atonement, the Day of Atonement. Tuesday po, September 30. Ito ay online worship service only. At we will conclude with Tabernacles, yung first day, online only, October the 4th, araw po ng Sabado. At araw po ng Sabado rin, October 11, yung ating pong conclusion. Yung 8th day celebration, ito po ay October 11 in person din sa Fremont. At bilang paghahanda, meron po tayong mga panata, mga panalangin sa ating Ama. Sana po ay makasama rin kayo sa ating gagawing mga preparations. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahusha HaMashiach bless all of us.